Wow, magkakatotoo na ang bagong Pilipinas. Tinawag po ang Pilipinas na Asia's Rising Star dahil nga po sa buong rehiyon ng Southeast Asia, mga kaistorya, ang Pilipinas ay mabilis na pumapaalim-buyog, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang ekonomiya ng bansa po natin. Sinabi mismo ng autoridad ng gobyerno natin na yung target ni PBBM, ito yung pinangako niya sa sambayan ng Pilipino, na ang Pilipinas ay ilalagay sa status na may kaya ay matutupad na umano sa susunod na taon, sa taong 2025. Aba, ay malapit na. Ilang araw na lang, mga kaistorya, 2025 na po. Ano po? At mas matindi pa dyan. Ang sinabi ng World Bank na itong goal umano ng gobyerno ng Pilipinas, aba, may mas mataas po palang goal ang gobyerno natin kaysa dyan sa kalagayang may kaya, ha? Kasi ang sabi ng World Bank, mga kaistorya, yung goal ng Pilipinas na ang bansa natin ay mailagay sa status na trillion-dollar economy. Trillion-dollar economy yan, mga kaistorya, ha? Ay kaya umanong magawa ng Pilipinas. Bagaman hindi madali ikayan, pero kayang mangyari. Ba? World Bank po ang may sabi po niyan, mga kaistorya. At sabi pa ng isang kilalang entity, yung outlook ng para sa Pilipinas, mga kaistorya, mula doon sa kalagayang stable, kumbaga kalagayan ng katamtaman, ay itinaas pa nila yung rating para sa Pilipinas. Oo, ipapakita ko sa inyo, mga kaistorya. Ibig sabihin lang yan, ng mga balitang yan, maganda ang performance ng gobyerno natin. Ibig sabihin lang yan, nagsisipag ang presidente natin, bagaman di yan matatanggap ng mga taga-team Kapa. Kaya mag-umpisa na po tayo, magpakita na ako sa inyo ng atin pong mga references. Ito na, palakihin ko po para mabasa din po ninyo. Balisakan sees good chance of a Philippine hitting upper middle income status in 2025. Oo, mga kaistorya. Alam niyo yung sinasabing upper middle income status? Kumbaga sa tao po ganito yan. Ipaliwanag ko muna. May kanya-kanyang status ang pamumuhay ng tao. Merong tinatawag na pulubi, merong tinatawag na mahirap, merong may kaya, at meron pong mayaman. Nandito po tayo sa may kaya. Hindi pa dyan ako kontento. Ang gobyerno natin, ang target pa pala ay ilagay pa tayo doon sa kalagayang mayaman dahil trillion-dollar economy nga umano ang goal ng gobyerno natin. Sabi po ng World Bank, basahin natin ito sa ibaba. Ibaba na natin. Ano po? Ang sabi po dito, the Philippines' elevation to becoming an upper middle income economy will be attained next year, according to National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. We have a good chance of attaining upper middle income country status in 2025, Balisacan said at NEDA's year-end press conference in Mandaluyong City on Friday. Ayan na, ganda po, mga kaistorya. Ano? Ganda ng sinasabi ng gobyerno natin, at bilib po ako sa mga economic advisors ni PBBM. Talagang mga technocrat, talagang mga dalubhasa, mga kaistorya. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo. World Bank mismo. Actually, dalawa ito eh. Hindi lang po si Business World ang nagbalita, ang maging si Metro Bank. So, ibig sabihin, lihiti mo talaga ito, mga kaistorya. Ang sabi po dito, Philippines trillion-dollar economy goal feasible but not easy. Yan yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina. Bagaman hindi madali, pero pwedeng mangyari, kayang gawin ng Pilipinas. Hindi nakukontento ang gobyerno natin. No? Sapat na sana para sa akin yung may kaya eh. Pero hindi pa sa kanila sapat yun eh. Gusto nilang gawing mayaman ang status ng Pilipinas. Sustained economic growth the next few years and targeted investments could help the Philippines reach its ambitious goal to become a trillion-dollar economy despite domestic and external challenges. Anong ibig sabihin nito? Mahalaga, mga kaistorya, mapanatili natin yung momentum natin eh. Mahalagang mapanatili ng gobyerno natin yung kasalukuyan pong ginagawa ng gobyerno natin na tayo po ay dumadami dito sa bansa natin yung mga investments. Ano po, mga kaistorya? Papaano kung magkaroon ng isang problema ang Pilipinas na posibleng mangyari, mga kaistorya? Oo. Yun ang nakakalungkot dun. Ano ang tinutukoy mo, Juan Historiador? Ito po yung pinigilan ni PBBM
Hindi naman actually yun utos eh. Advice lang, kumbaga opinion lang ng presidente na wag ituloy yung impeachment. Kasi nga daw po, wala tayong mapapala doon, wala tayong papakinabangin doon. Mauubos lang nga naman ang panahon ng mga mambabatas doon sa impeachment na yun. Sa halip na ma-focus ang atensyon nila sa paggawa ng mga batas, na makakatulong para mapaangat ang ekonomiya ng Pilipinas, na yun namang mga batas na yun na ginagawa nila dyan sa Senate at dyan sa House of Representatives ay ginagamit po na armas ng presidente para payamanin ang Pilipinas. Eh, paano kung ma-focus nga sa impeachment ang attention po nila? Kaya siguro ang sabi ni PBBM, wag nang ituloy. Ang terminong ginamit pa nga ni PBBM ay storm in a teacup, na ang ibig sabihin, walang kwentang bagay. Oo, mga kaistorya. Paano naman kasi sa bansa natin, ito pang isang problema na nakikita ko. Kaya may mga taong nagsusulong, may mga entity, may mga sektor na nagsusulong na ipa-impeach si VP Sara. Kasi unang-una na, may mga binibitiwang salita na nagiging bantana sa buhay mismo ng presidente natin. At meron naman talagang mga grupo na gustong patalsikin ang presidente BBM para maiupo yung mga nagpapatalsik. Sabi ko nga, mga kaistorya, hindi naman ako naniniwalang nagmamalasakit sila sa sambayan ng Pilipino. Kaya gusto nilang patalsikin ang presidente. Hindi ako naniniwalang ang ipinaglalaban nila ay mga Pilipino. Hindi ako naniniwalang ang panalo kapag napatalsik nila si PBBM ay ang sambayan ng Pilipino. Kasi ang katotohanan dyan, mga kaistorya, pag sila'y nagtagumpay na patalsikin ang presidente at matagumpay na nakaupo sila sa Malacanang, mga kaistorya, alam naman natin yung tinatawag na law of succession. Sinong papalit kay PBBM? Hindi po ang sambayan ng Pilipino ang unang-unang panalo dyan. Ang unang-unang panalo dyan, yung susunod na uupo at papalit kay PBBM, yung mga nagpatalsik. Paano masasabing panalo, makikinabang ang sambayan ng Pilipino na kapag nagkakaroon po ng sapilitang pagpapatalsik sa presidente, nasisira yung kasalukuyang gobyerno dahil nga po, mga kaistorya, sa ambisyon na makaposisyon sa gobyerno, bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Yung mga tinutukoy ditong investments, yung mga pumasok na, nakapagtatag na ng negosyo dito sa Pilipinas, at yung mga papasok pa lang na foreign investors, di na yung tumutuloy. At yung mga kasalukuyang nandito sa Pilipinas, umaalis yan, nawawala ng tiwala sa gobyerno. Apektado ang transportasyon, apektado po ang mga functions ng mga government agencies, mga kaistorya, apektado ang presyo ng mga bili. Totoo yan. Nung patalsikin ang Marcos Sr. at Erap Estrada, talaga pong sabi sa aming termino, roso. Yung sinabi mong roso, yung talagang biglang bumagsak na sadsad na sadsad. Ganun ang nangyayari. Kaya paano sasabihin panalo ang sambayan ng Pilipino? Kaya paano sasabihin, mga kaistorya, na para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, na mahal nila ang Pilipinas? Samantalang alam nila na yung ginagawa nila ngayon, na pambabatikos, paninira sa nasa gobyerno, hindi naman nakakatulong para maresolba ang problema ng Pilipinas. Nakakadagdag pang pabigat. Totoo naman yun. Kaya hindi rin masisisi, mga kaistorya, na may mga nagsusulong na pa-impeach si VP Sara. At hindi rin naman masisisi si PBBM na pigilan, sa pamamagitan ng kanyang pahayag, hindi pa kikialam, kasi merong tinatawag na separation of power, mga kaistorya, hindi masisisi kasi nga po, masisira nun yung trajectory ng Pilipinas na tayo papaangat ng papaangat. At hindi rin masisisi kung merong ilang sektor, kagaya ng simbahan, kagaya ng Iglesia ni Cristo, na sumusuporta sa kagustuhan ni PBBM, sa opinion ni PBBM. Bakit? Siguro kasi ang nakikita ng Iglesia ni Cristo po, mga kaistorya, gaya ng sinabi ng Iglesia ni Cristo sa Net 25, ayaw ng Iglesia ni Cristo ng anumang kaguluhan na magmumula sa alinmang panig. Ibig sabihin na sa gitna ang Iglesia ni Cristo. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng ganun. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan. Yan naman ang sinabi po nila Kaya lang, ang nakakalungkot, ginamit naman ng kabilang parlor ng sinasabi, kumbaga, ipabor daw kay VP Sara. Well, opinion nila yun, mga kaistorya. Pero malinaw ang pahayag ng Iglesia ni Cristo na susuportahan ng Iglesia, yun pong opinion ni PBBM. Ayaw ng Iglesia sa kaguluhan, ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay sa kapayapaan. Nakikita rin marahil ni PBBM na magdudulot ngayon ng kaguluhan. Sisirain yan yung trajectory ng pag-angat ng Pilipinas. Sana'y naiintindihan ng mga kababayan. Ako kasi naiintindihan ko po ang Pangulo, mga kaistorya. Kaya ganun. Kaya sa kabila na siya
inaatake ng inaatake, sinisiraan ng sinisiraan, matindi yung paninira, minsan nga below the belt na mga kaistorya, pinagkakampi-kampihan siya, pinagtutulong-tulungan siya, sa kabila na bibigyan na ng banta yung buhay niya, ayaw pa rin niyang ipa-impeach si VP Sara kasi nga ang iniisip niya ay yun pong ekonomiya ng Pilipinas. Oo, kung napaka-crucial nito at napakasela ng sitwasyon na to. Kung itong pagkakamali lang, mga kaistorya, ng bansa natin, bagsak ulit ang Pilipinas. Kaya ako binanggit na bansa kasi sama-sama dyan, presidente, mga mambabatas at sambayan ng Pilipino. Alin man dyan ang magkamali sa tatlong yan, mga kaistorya, presidente, mga mambabatas, sambayan ng Pilipino, alin man dyan ang magkamali, bagsak po tayo. Kaya sana maging matalino tayo, mga kaistorya. Tuloy natin ito, palakihin ko uli. The path to $1 trillion economy is not easy. It's a very ambitious target, but it is feasible if the Philippines were to again invest in capabilities to better equip for a competitive global economy. Ang may sabi po niyan ay si Zafer Mustafaoglu, World Bank Country Director of the Philippines, Malaysia, and Brunei. Well, hindi ko alam kung tama ang pronunciation ko dito sa paragraph na ito, mga kaistorya. Sustained economic, targeted investment. Sa halip sana na itong mga elected officials natin ay namumulitika ng namumulitika, ay tumutok na lamang sana para po mas mapadami ang investment o foreign direct investments dito sa Pilipinas, no? At tumulong na lamang sana para ma-resolve yung mga problema ng Pilipinas, hindi yung nakakapagpabigat pa. Nakakalungkot, kaya nga nasabi ko na ang bigat mong ipagtanggol Pilipinas, ang hirap mong mahalin. No, eto pa isang magandang balita. Southeast Asia's rising star, ang sabi po ni bilyonaryo, si Pilipinas daw po. Philippines welcomes 200 Canadian firms exploring opportunities. Alam niyo yung 200 Canadian firms, mga kumpanya yan, mga kilalang kumpanya from Canada. Hindi yan susugod dito sa Pilipinas kung hindi maganda ang kalagayan ng ekonomiya natin. Ibig sabihin, kaya po tayo tinatarget ng mga international investors, mga kaistorya, kasi nakikita nila na posibleng kikita sila dito sa Pilipinas pag nag-invest sila dito o nagtayo sila ng negosyo dito. Ibig sabihin, kikita sila ng pera. Meaning nun, mga kaistorya, maganda ang status ng Pilipinas sa mata ng international community. Ganun po yun, mga kaistorya, palakihin po natin. Philippine trade officials welcome a Canadian trade mission to Malacanang on Wednesday. The visiting contingent consists of approximately 300 delegates representing 200 Canadian companies and business groups seeking investment opportunities in Philippines. Sana magtuloy-tuloy ito. Isa lang ang nakikita kong hadlang dyan. Kung sakali, mga kaistorya, magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas, atras yan. Lalayas yan. Uulitin ko, kaya nga yung sitwasyon ngayon ng Pilipinas ay napaka-crucial, napaka-importante, napakaselan. Kaya dapat talaga maging matalino ang mga Pilipino. Huwag basta-basta magpadala sa bugso ng damdamin. Ano po, ang gamitin ay utak. Utak, ano po, tuloy. Ito pa, tingnan nyo ang magandang balita, oh. At least 28K overseas jobs open to Pinoy drivers in Japan and Europe. Aba, dami niyan, 28,000 na trabaho. Ilan libong pamilya na Pilipino ang makikinabang dyan. Iisa lang ang ibig sabihin niya, nagsisipag ang gobyerno natin na mabigyan ng patrabaho ang sambayanang Pilipino. There will be at least 28,000 jobs for Filipino drivers in Japan and Europe in the next 5 years according to the Overseas Labor Market o Forum. According to Maki Polido's 24 Oras report on Thursday, Suzuki Yuki, the Japanese labor attaché, said this country will need over 24,000 taxi drivers and at least 4,000 train drivers. Dami niyan ha, mga kaistorya. Magkano ang sahod? Bah, yayaman ka rito kung marunong ka humawak ng pera. The monthly salaries will range from 58,000 to 65,000 pesos. Naka po, ganda. Sugod na, mga kaistorya, no? In line with the new requirement, applicants must have language proficiency certificate or he or she must learn to speak Nihongo. Huwag kayong mag-alala, talagang tinitraining po yan na makapagsalita ng Nihongo. May mga agency nga po na nagtitraining dyan. At ang target po ng gobyerno natin, dapat daw po ang worker ay walang nilalabas na pera even for language training, kagaya ng Nihongo. Dapat ito ay covered by the employer. Ibig sabihin, mga kaistorya, inaasikaso ng gobyerno natin. Maganda nga ang ginagawang ang performance ng gobyerno natin ngayon, nagsisipag po talaga. Oo.
Sana'y wag itong wag pong mahadlangan, wag masira, wag masayang magpakatalino po tayo, mga kaistorya. Ngayon, dagdag na balita. Naka-live pa ngayon mga kaistorya ito pong itong investigasyon na ito sa House Committee on Good Government na pinangungunahan po ni Congressman Joel Chua. Ito ang dahilan kung bakit hindi rin masisisi na may mga sektor na nagsusulong na ipa-impeach si VP Sara. News update. 405 individuals who allegedly received confidential funds from Vice President Sara Duterte were found to have no records with the Philippine Statistics Authority or PSA or were deemed non-existent, according to House Committee on Good Government Chair Joel Chua. Ano na tayo, mga kaistorya? Yun daw pong 405 tao na allegedly nakatanggap umano ng confidential funds mula kay VP Sara Duterte, wala daw pong record sa PSA o hindi totoong taong umiiral. Ano yun? Inimbento lang. Naku po naman, mga kaistorya. Anyway, namumuhay tayo sa bansang demokrasya. Yung mga taong gustong magpa-impeach kay VP Sara, hindi natin sila pwedeng hadlangan, hindi natin sila pwedeng pigilan. Yung mga gusto namang ayaw namang ipa-impeach si VP Sara, hindi din natin sila pwedeng pigilan. Yun namang mga taong gustong mag-rally kontraman o pabor sa impeachment, hindi natin sila din pwedeng hadlangan. Dahil pag hinadlangan natin sila, diktadorya na po yan. Karapatan po kasi yan ng bawat isang mamamayang Pilipino, yung pagrarally na yan. Kaya nga pag humingi ang isang grupo ng permit, mga kaistorya, ay binibigyan ng permit. Bakit? Karapatan yun ng Pilipino. Individual man, grupo man yan o simbahan. Maging ang Iglesia ni Cristo, kung gustong mag-rally ng Iglesia ni Cristo, hindi natin pwedeng pigilan. Hindi natin pwedeng hadlangan. Mga kaistorya, sasabihin yung separation of church and state, totoo naman yun. Pero walang nakalagay sa konstitusyon natin, sa batas natin na nagbabawal mag-rally ang isang simbahan. Wala po. Kung gusto nating i-impose sa mga simbahan, mga kaistorya, yung babawalan silang mag-rally, ay pakisabihin natin sa mga mababatas na amyendahan nila yung provision na yun ng konstitusyon para mabawalan ang mga simbahan. Hindi po. At ulitin natin, ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo, yung opinion ni PBB, hindi yung pabor kanino man, nasa gitna ang Iglesia ni Cristo. Ang masaklap lang ginamit ng kabilang parlor na para bagang pinapuputok nila na ang ibig sabihin sinusuportahan daw si BP. Hindi ganun. Malinaw po ang pahayag ng Iglesia ni Cristo sa Net 25. Ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng kaguluhan na magmumula sa kanino mang panig. Ibig sabihin, nasa gitna ang Iglesia ni Cristo. Malinaw din na sinabi ng Iglesia ni Cristo na sinusuportahan ng Iglesia yung opinion ni PBBM. Ano yun? Huwag kang ipa-impeach si BP Sara. Bakit? Siguro nakikita ni PBB ang mga kaistorya kung ano ang posibleng mangyari sa Pilipinas. Katalino tayo. Kunting pagkakamali natin, sira yung trajectory ng Pilipinas na tayo pumapalimbuyog na, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod kasama ang atin pong opinyon, kritisismo, komentaryo at reaksyon. Maraming salamat.